Hello mga kababayan and hello din po mga kuyang. Welcome po sa ating 8th report po tungkol sa Candida Talks. And as you know, ito pong Candida Talks ay napakagandang public service program ng Go Negosyo Foundation kung saan inaalam po nila ang various platforms po ng ating mga presidential as well as vice presidential candidates for the 2022 election on how they plan to help itong mga MSMEs or micro, small, and medium scale enterprises as well as various aspects of the Philippine economy. Dahil dito po sa atin sa Community Connect channel, itong mga MSMEs ang nais din po nating tulungan. And that's why we're doing this show. Okay, so far we have done reports for the candidate talks of VP Leni Robredo, dito po kay Calio de Guzman, dito kay Senator Bongbong Marcos, former Manila Mayor and Congressman Lito Atienza, kay Senator Manny Pacquiao, kay Senator Tito Soto, at kay Senator Kiko Pangilinan. And today we're going to do a report on the candidate talk po of Professor Walden Bello, who's also a former congressman po representing the Akbayan Party List, after this break. Break time. Ang SCWC Community Connect Show ay isa lamang po sa mga public service programs ng SCWC na inyong matutunghayan sa internet as well as sa regular media. Para doon sa mga gustong sumubaybay sa regular media, meron po kaming palabas. Every Monday po, 6:30 to 8 p.m. dito po sa himpilan ng DWIZ 882 sa inyong AM band. Ang pamagat, SCWC Connect, tambalang magkukuyang. Ay, napakagandang palabas nito. Bakit kamo? Dahil marami po kayong mapipick up na useful tips patungkol sa negosyo, usapang legal, usapang medikal, at kung ano-ano pa po. So just in case you're stuck in traffic ng Lunes, 6:30 to 8, imbis na mabuisit kayo, buksan niyo yung radyo para kayo maaliw at ma-inform. Now, in the event na wala rin kayong time ng Lunes ng ganung time slot, no problem dahil pwede niyo pong subaybayan ang mga previous episodes ng SCWC Tambalang Magkukuyang sa Facebook page as well as sa YouTube page po ng DWIZ. Now, aside from the Community Connect show, ano pa ba ang inyong matutunghayan dito po sa ating Community Connect channel? Meron din po tayong mga reports, mga business reports, updates, commentary na makakatulong sa ating mga negosyante as well as sa ating mga consumers na mga viewers. But meron din po kasing mga advocacies ang SCWC na non-business related. So from time to time, nagbibigay din po tayo ng mga ulat dito, yung mga ibang mga organizations and individuals na gustong kumonect sa amin para makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong kapanahon ng pandemya. So if you're one of these wannabe volunteers or if may kilala po kayo ng mga taong maaaring makinabang sa information, sa tips at higit sa lahat, yung mga connect na pwede namin bigay, pa-recommend naman ng ating show. Please, subscribe and share para mas marami po tayo matulungan ng mga kababayan ngayong kapanahon ng pandemya. Yun lang po. Let's go back to the show. Ang candidate talk po ni Professor Walden Bello ay naganap po last December 13, Lunes po yun. No? At ang ating mga host, syempre hindi pwede mawala ang chairman, ang ama ng Go Negosyo Foundation na si Joey Concepcion. At nandiyan din po sila May Bautista, Laban Uvera, at sila Jofin Romero. Now, nagkaroon din po tayo ng dalawang additional guests, si Misa Roda Kaliwara at si Dan La Chica, no, representing the management side ng ating mga negosyo. Kasi para sa inyong kaalaman, yung katandem po ni Professor Walden, no, yung kanyang presidential partner na si Calio de Guzman, represents the labor side naman po ng mga negosyo. Para dun sa mga hindi nakakaalam, no, si Professor Walden Bello ay isang batikang radikal, and I say that with a capital R, radikal na akademisa na namayagpag hindi lang po dito sa Pilipinas, no, sa University of the Philippines sa Diliman, but also various universities overseas. At nung nag-declare si Presidente Marcos ng martial law during 1972, na-revoke po yung kanyang passport. Hindi siya makauwi sa Pilipinas. I'm not really sure if at this time kasapi na siya sa Communist Party of the Philippines. And yeah, totoo siyang miyembro ng Communist Party of the Philippines at that time. And if he was, that's a very good reason bakit hindi siya pwede bumalik dito sa Pilipinas. Nevertheless, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang radikal na protesta dyan po sa Estados Unidos. He got involved in several protests,
na-aresto several times. So probably the biggest stunt, kung matatawag natin na stunt, na nagawa nitong si Professor Walden Bello. Ano kayong ginawa niya? He broke into the headquarters ng World Bank and he stole siguro mga 3,000 documents, sensitive documents, na nagpapatunay no, ng pakikipagkutsaba po ng World Bank at IMF at ni Presidente Marcos para malumpo po ang ekonomiya ng Pilipinas. Oh, you better believe it. For more info on this, you might want to check out yung article mismo ni Prof. Walden Bello. Doon po sa Rappler. Hanapin niyo po yun. Meron po dyan kung saan isiniwalat niya itong expose kung paano nagkutsaba ang World Bank, IMF at ang diktadurang Marcos para pabagsakin ang ating ekonomiya. But anyway, that was in the past. Nung natapos po yung rehimeng Marcos at siya ay nakabalik dito sa Pilipinas, for a while he joined itong Akbayan party list, So from 1990 to 2015 he was with Akbayan. He also became a representative ng Akbayan dito po sa Kongreso. But after leaving Akbayan, nagtayo sila ng panibagong partido, itong PLM, Partido Lakas Masa, kung saan yun na nga kasama niya si Leo de Guzman. So, nung nagsimula ang programa, as usual, batian between Chairman Joey as well as Prof. Walden, at ang isang nawikan ni Prof. Walden, hey, I know your father. O, di ba? Merong connect between Prof. Walden Bello at yung tatay ni Joey. At alam niyo naman kung sino yung tatay ni Joey? Si Joe Con. Aside from being the head of RFM, or Concepcion Industry, sorry. I could be mistaken, Basta, yan, yung conglomerate ng mga Concepcion. Siya rin po ang isa sa mga co-founder ng NAMFREL. Kung hindi nyo naalala, NAMFREL, isa yun sa mga importanteng election watchdogs. Nabuo yun noong 1983 at that time na napasalang itong si Ninoy Aquino. At noong 1986, napaka-critical na naging intervention nila para patunayan ang pandaraya na ginawa ng rehimen Marcos. Kasi sabi ni Marcos, siya rin nanalo sa eleksyon. Pero NAMFREL data shows otherwise. So, ayan, that's joke on for you. So, anyway, tinanong si Prof. Walden ni Joey, ano ba ang decision mo? Bakit ka nag-decide na mag-run dito sa na to? Meron ka pa bang, to use his exact words, mission unaccomplished? At ang sabi ni Prof. Walden, well, actually, naisip ko nga, baka nga ako'y tumakbo na president. Kasi maraming nagpupush sa kanya na tumakbo bilang presidente. Pero sabi niya, naku, ang tanda ko na. We need someone who is more vibrant, who has the energy to carry itong progresibong mga pagbabago sa ating bansa, sa ating ekonomiya. At yan na po si Calyodi. Kumbaga magbaback up na lang siya. What he would contribute is his wealth, knowledge, sa pagiging isang analyst ng sari-sari mga ekonomiya at political platform sa sari-sari mga bansa. But to be the key person, the president, yan ay dapat mas bata. At yan ay si Leo de Guzman. Nagpasalamat din si Prof. Walden kay Chairman Joey kasi sabi niya, pag nanonood daw siya ng balita during the evening news, kadalasan napapansin niya na lumalabas si Chairman Joey. At magaganda raw yung kanyang mga suggestions pagdating sa mga MSMEs. Ewan ko lang kung pinakikinggan ni Presidente Digong. Yan ang sabi ni Prof. Walden. Now, Chairman Joey asked itong si Prof. Walden, ano naman ang inyong parang unique value proposition? Bakit kayo ba dapat na iboto ng tao? So, sabi nga ni Prof. Walden, okay, number one, itong si Calyodi, ang ating presidential bet, siya ay batikang labor leader. He's been in this advocacy for 30 years. So, alam na alam niya kung ano ang tibok ng puso, tibok ng damdamin ng mga manggagawa, as part of union activities and other related tasks. Si Prof. Walden naman, ang pwede niya makontribute, yun na nga, dahil nga sa kanyang exposure sa sari-saring mga ekonomiya, sa ekonomiya ng China, ng US, sa Southeast Asia, sa kanilang sari-saring mga policies, di ba? Ay pwede siya magbigay ng mga magagandang panukala para ma-improve ang estado ng ating ekonomiya at ng ating bansa. At syempre, pag tinutukan mo yung ekonomiya, magkakaroon ng magandang impact yan sa ating mga MSMEs.
Okay? So he said in particular daw dito sa Southeast Asia, yung ating mga malalapit na mga neighbors, no, katulad ng Thailand at saka ng Indonesia. Paano tayo na overtake ng mga 'yan? At ang Pilipinas ang parang naging ngayon, no, sick man of Asia. So he has the solutions para diyan. Alam niya. Personally speaking, alam mo magandang maging head ng NEDA, no? Itong si Prof. Walden Bello. So if he ever gets to be elected as Vice President, malamang maganda mailagay siya dyan sa NEDA or similar government agencies na mga ngasiwa sa ating economic affairs. And then he also shared yung kanyang mga naging accomplishments sa Kongreso. Halimbawa, sinabi niya na naitalaga siya as the chairman for OFW Affairs at nalungkot siya dahil nga ang dami nating mga kababayan na nag-abroad, tatrabaho abroad, experiencing various risks. Pero andiyan yung opportunity para i-develop yung ating bansa. Bakit hindi natin ginagawa? Para hindi na nila kailangan lumuwas. Di ba? I mean, kung kayang gawin ng Indonesia, kayang gawin ng Thailand, bakit hindi natin pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas? And then, speaking of the risks, yun nga, minention nga niya, nakakaawa itong mga babae, lalong-lalo na yung pupunta sa Middle East. Sabi niya, nako, dapat iban ang pagpapadala natin ng mga kababaihan sa Middle East kasi malamang sila ay marirape at maabuso lang itong mga Arabo. Yan ang kanya na wika. So, if there is a way to develop our Philippine economy, there is no need for OFWs to leave. And one of the ways para ma-develop yan, syempre, tutukan natin, i-develop natin ang ating mga MSMEs, micro, small, and medium scale enterprises. Diba? So, ayan. Ngayon, nabanggit natin kanina na ang ating dalawang special guest, diba, represents the management side. Alam mo naman, di ba? Pag nagkakaroon ng mga labor dispute, yun yung dalawang nagsasabong, yung management at saka labor. No? Para malaman nyo po kung ano yung naging balitaktakan ni Prof. Walden Bello at saka nitong mga representatives from the management side, panoorin nyo ng buo ang kanyang candidate talk. Go to the Go Negosyo channel. Panoorin nyo hindi lang po yung candidate talk ni Prof. Walden Bello but the other candidate talks as well para bilang mga negosyante, okay, bilang mga Pilipino negosyante, malalaman nyo sino ba ang dapat nating iboto na presidente at vice president na talagang tutugunan yung sari-sari natin mga pangangailangan. At hindi lang pangangailangan ng mga negosyante but pangangailangan ng buong sambayanan. So, that's it for now sa ating Candidate Talk Report. Maraming salamat sa inyong pakikinig and I hope to see you again dito po sa ating Community Connect channel. Bye-bye!